Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong online Bible study. Bago po tayo magsimula, pwede ko po bang mahilingan si Ate Kakay na pangunahan po tayo sa pananalangin? Hello po, good evening po. Naririnig po ba? Good evening po, Ate Kay. Yes po, naririnig po kayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupuri po kami sa iyo at nagpapasalamat sa oras po na ito. Tunay nga po, Lord, na kayo po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin simula kaninang umaga pa po hanggang makauwi po kami sa aming tahanan mula po sa aming mga trabaho, sa aming po mga gawain po, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord, sa mga pagpapala mo na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin po, Panginoon, yung oras po na ito, kayo po nawa po, Panginoon, yung magbigay sa amin ng katahimikan upang makapakinig po, Panginoon, ng iyong banal na salita mula po sa magsasalita po, Panginoon, na si Pastor Allen and si Ate Enrica. Patuloy na bigyan niyo po sila ng wisdom at nawa po, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig po sa oras po na ito. Ganon din po, Panginoon, yung mga kasamahan po namin na pauwi pa lamang galing po sa trabaho. Kayo po nawa yung mag-ingat sa kanila. Nawa po, Panginoon, ay makapakinig po sila sa oras po na ito. Dalangin ko po, Panginoon, yung mga kasama po namin, mga kapatid namin na hindi na nakakapakinig po, Panginoon, kayo po nawa yung mag-bless sa kanila sa mga gawain po nila. Dalangin ko po patuloy yung um, ipatawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa po, Panginoon, kung madalas ay inuuna po namin yung aming sarili po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa yung connection ay maging maayos po hanggang matapos po itong Bible study po na ito. Maraming salamat po, Lord, sa inyo po namin yung pinagkakatiwalang sa mga susunod pa po na oras. In Jesus' name, Amen. Thank you po, Ate Kay. Last week po, tayo po ay tinalakay po natin ang topic po na what are the truths that you need to turn to. Meron pong apat na katotohanan na binanggit po sa atin pong last topic. Ito ay God is great, we do not have to be in control. Ikalawa po is God is glorious, so we do not have to fear others. Ikatlo po, God is good, so we do not have to look elsewhere. At ang panghuli po ay God is gracious, so we do not have to prove ourselves. Ngayon po ay tatalakay po tayo ng panibago pong topic. Ang topic po natin ay what desires do you need to turn from? Bago po tayo magsimula ay hayaan niyo po ako na basahin po ang unang Pedro chapter 1 verses 13 to 15 po. Paanyaya sa banal na pamumuhay, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din
kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Pinagpala po tayo sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Ah, ang mangunguna po sa atin pong online Bible study ngayon ay si Pops Allen po at si Ate Enrica. And pwede na po silang mag-start. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan. Yan, salamat po sa Panginoon at ako po naman ay napapakinggan din. Nawa ang ating pong puso ay grateful sa lahat po ng pagpapala natin pong natanggap mula sa ating pong Panginoon sa araw po na ito. At ganoon din grateful yung ating pong puso dahil may pagkakataon po tayo na muli magkasama-sama ngayong Tuesday night para mapag-usapan po natin yung kalooban ng Diyos para sa ating pong buhay. Before we answer this question, yung chapter 6, what desires do you need to turn from, ay hayaan niyo po muna na i-remind ko sa inyo once again yung change project po natin. Ayan, ano? So last time na ako po ang nag-handle ng atin pong Bible study, ay nabanggit ko na po ito sa inyo. Ito po ang suhestyon ng sumulat ng libro na atin pong pinag-aaralan. Nais po niya na maging specific po tayo at maging committed tayo sa pagbabago na gusto po natin sa atin pong buhay. Ano po, ipinaliwanag ko rin po sa bawat isa sa atin dito na hindi porket meron po tayong commitment katulad po nung nandyan sa screen, ay otomatiko o ora mismong dadating po sa atin yung pagbabago. Sabi ko po sa inyo, wala pong shortcut pag pinag-uusapan yung spiritual growth. Walang shortcut pag pinag-uusapan natin yung spiritual maturity. We have to understand and we have to accept the reality na beautiful things takes time. Again, beautiful things it takes time. At maliban po doon ay hindi rin naman po talaga magiging madali yung journey ng change project. Ano po? Hindi talaga magiging madali po iyan. Kaya nga po, pinag-usapan natin nung nakaraan, what are the truths that you need to turn to? Kailangan natin itong mga katotohanan po na ito as we pursue ito pong change project na gusto natin sa atin pong buhay. Nabanggit na po ito ni Ate Tiny kanina na hindi ko babanggitin ko ulit po sa inyo. God is great. Kailangan po natin yakapin yung katotohanan po nito. God is glorious, God is good, and God is gracious. We need these truths. Kailangan po natin ng mga katotohanan po na ito para makalaya po tayo sa alipin ng kasalanan. Ang isa sa mga dahilan, sabi po dito sa screen, ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo patuloy na naaalipin ng kasalanan ay dahil naniniwala tayo o naniwala ang ating isipan sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. So, kailangan talaga labanan yung kasinungalingan ng katotohanan. At yung katotohanan po na ito ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos naman, inire-reveal niya sa atin kung sino yung Diyos. At yung katotohanan tungkol sa Diyos, yun yung nagpapalaya sa pagkaalipin sa atin. For example, sabi natin nung nakaraan, kung alipin ka ng pangamba ngayon, pangamba sa kinabukasan, ano yung solusyon? Ano yung maganda at matibay na solusyon na ibinigay sa atin ng Diyos? Ito po ay yung katotohanan na God is great. So you don't need to worry. God is God is in control. So hindi mo kailangan mangamba sa iyong future. So yung katotohanan tungkol sa Diyos ay napakalaking bagay po noon para matulungan ang ating itong buhay na magkaroon ng pagbabago. Pero maliban sa mga kasinungalingan na pinaniniwalaan ng ating isipan, ay may malaking bahagi din ang makasalanang kalagayan ng ating puso. Kaya naalipin tayo ng kasalanan. So hindi lang ay ating isipan ang na-deceive itong kaaway, kundi may kinalaman din yung corrupted heart natin, yung atin pong estado ng ating pong puso. Ito po ay naging makasalanan. Ang makasalanang kalagayan ng ating puso ang nagbubunsod po sa atin upang palagi nating ipagpalit ang Diyos sa iba. Okay, so yan po yung nakalulungkot na kalagayan ayon sa salita ng Diyos tungkol sa ating pong mga puso. Dahil ito ay makasalanan, mas palagi po niyang ipinagpapalit ang katotohanan tungkol sa Diyos sa mga bagay na iniaalok po ng mundo po na ito. Sabi nga po ng libro, our double sin is
First, rejecting the truth of God's greatness and goodness. At yung pangalawa po na kasalanan na nakukumit natin is placing our affections elsewhere. So, inilalagak natin yung affections natin, hindi sa Diyos. Yung una, nireject mo yung katotohanan na mabuti yung Diyos. He is gracious, He is in control. Pero yung pangalawa ay pinagpapalit po natin yung Diyos. May minamahal po tayong iba kaysa sa Diyos. Masakit man hong usapin yun, pero totoo po yun. Naalala niyo po nung Sunday, sabi ho natin, Christian life is about submission to God. It's about total submission to God. Pero ang katotohanan din yan, pumapalag talaga yung ating buhay. At hindi lang basta pumapalag, kundi nagmamahal din siya ng iba. Sa halip na yung Diyos yung atin pong minamahal. At kung magiging honest po tayo sa ating pong Bible study po na ito, alam natin sa sarili natin na hindi palaging mainit yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi palaging 100% na mahal natin yung Diyos. Kaya nga yung kantang Mahal na Mahal Kita Panginoon ay medyo nakakaano po yun, medyo nakaka-guilty yun kapag yung estado ng spiritual life mo ay hindi po maayos. Sapagkat nalalaman ng Diyos kung ano nangyari sa buong isang linggo, nalalaman ng Diyos yung tunay na estado ng puso natin, and yet inaawit natin sa church na mahal kita, Panginoon. Nakaka-guilty po yun. Hindi ko sinasabing masama yung awitin, hindi ko po sinasabi na masama yung intention ng awit, pero ang sinasabi ko ay yung realidad na hindi naman talaga araw-araw 100% nating lubusang minamahal ang atin po Panginoon. Sometimes nga may ministries tayo na ginagawa pero hindi naman ito bunsod ng pagmamahal natin sa Diyos. Minsan naglilingkod tayo sa Diyos pero yung ating puso naman ay malayo sa ginagawa natin. Yung ating puso ay may lamang iba. Nandun tayo sa loob ng church pag Sunday, kunwaring nakikinig ng salita ng Diyos pero yung tumatakbo sa isipan natin ay hindi naman Diyos. Mga makabundong bagay, minsan yung tumatakbo sa atin pong isipan habang nakikinig po tayo sa salita po ng Diyos. Kaya yan ang pasis ako. So, yun po yung kailangan po nating tanggapin na katotohanan, masakit pong katotohanan. Kaya nga minsan, masarap ting awitin yung I love you Lord. I love you Lord. Hindi mo sinasabi yun kasi pinagmamalaki mo na mahal mo yung Diyos. Pero sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay, alam mong hindi perfect, pero yung longing ng heart mo dahil ikaw ay anak ng Diyos, you want to declare that you love God. At bagamat hindi perfect araw-araw, pero alam natin yung katotohanan na kailangan nating mahalin yung Diyos. At mahal talaga natin yung Diyos. Pero yun nga po, sabi dyan ng ating manunulat, our second sin is placing our affections elsewhere. Ipapaliwanag pa po natin yan. Maya. So saan natin inilalagak yung pagmamahal na dapat sa Diyos? Ang tawag po natin dyan ay sa mga idols. So ano ba yung idols? Our idols are those things we count on to give our lives meaning. They are things which we say, I need this to make me happy, or if I don't have this, my life is worthless and meaningless. Kapag wala itong bagay na ito, hindi ka na masaya. Kapag wala yung tao na ito, hindi ka na masaya. Wala nang kahulugan ng iyong buhay. Wala nang kwenta yung buhay. So, kapag may isang tao sa buhay mo na hindi mo kayang mawala at magiging worthless na yung buhay at meaningless, yun yung idol mo. Pwede rin bagay po yun. So our idols is whatever we expect to provide all good and in which we take refuge in all distress. Whatever you set your heart on and put your trust in that, I tell you, is your true God. Yan po yung sinabi ni Martin Luther. Kung ano daw po yung pinagkakatiwalaan ng ating puso, kung saan nakalaga yung ating puso, yun daw po ang totoo nating Diyos. So in other words, our idol is anything or anyone we look to instead of God for satisfaction, security, significance, and salvation. So yan po ay realization ko nung binabasa ko po yung book. Bagamat hindi ito eksaktong sinabi ng manunulat, pero naniniwala ako na ito yung gusto niyang ipunto sa atin. Bawat nilalang ng Diyos, bawat tao ay may deepest longings ang atin pong buhay, yung atin pong puso. At ang longings po na yan ay yung satisfaction, security, significance, and salvation.
Mapapatunayan mo yan kapag, halimbawa sa church, humingi ka ng prayer request. Bawa si Kuya Aaron, sabi ko kay Kuya Aaron, Kuya Aaron, ano yung prayer request mo? Let me pray for you. Sabi ni Kuya Aaron, pag-pray mo po, Paps, yung kagalingan po ng akin pong nanay. Halimbawa, may ubo yung nanay niya. So, pagpe-pray ko yon. Pero, yung prayer niya ay bumabagsak sa category ng security. Nasusundan niyo po yon. So, lahat ng longings natin, babagsak dyan sa category po na yan. Even noong unang panahon, yung mga philosophers, alam nila na ang longing talaga ng tao ay satisfaction, security, significance. People wants to be happy, truly happy. Gusto nating maging masaya talaga. Gusto nating masatisfied yung ating puso. Ang lahat ng tao, we want security. Lalo yung mga parents, di ba? May mga parents na bagamat established naman na yung kanilang sarili, naipagtapos na yung kanilang mga anak, pero gusto pa rin nilang mag-invest para sa security ng kanilang mga anak. So, we long for security. And that's pretty normal. Ano yung significance? We want to have meaning in life. Ano yung meaning and purpose of my life? Yan ay hinahanap natin dapat. Ano po? So, normal sa atin yan. And yung salvation. The greatest fear of man is death, kamatayan. So, we want to be saved from our enemy, na yung kamatayan. Ayaw natin na matungo tayo doon sa kaparusahan ng Diyos. We want salvation. We want salvation from the punishment of our sins. So, satisfaction, security, significance, salvation. Diyan bumabagsak o yan yung deepest longings ng buhay ng isang tao. At kapag mayroon kang longings sa apat na yan, hindi nangangahulugan na nagkakasala ka sa Diyos. Kasi sabi ko nga kanina, it's normal. Talagang yan yung kailangan natin. Nagkakasala ka, magkakatalo na lang dito sa tanong na kanino ka nagtitiwala para ibigay yung apat na pangangailangan na yan. Ano yung bagay na pinaniniwalaan mo na magbibigay ng satisfaction, security, significance, and salvation? So doon nagkakatalo, doon tayo nagkakasala. At doon din pumapasok yung sinabi natin kanina na makasalanang kalagayan ng puso natin. At dahil sa makasalanang kalagayan ng puso natin, palagi nating ipinagpapalit yung Diyos na yung Diyos talaga yung source of true satisfaction, security, significance, and salvation. Lahat po ng makakausap niyong tao, lahat yan, may yung needs niya, babagsak po dyan sa apat po na yun. At ang tanging makapagbibigay lamang po ng deepest desires ng bawat isa ay walang iba kundi yung Diyos. And sadly, dahil nga sa standing ng heart natin, makasalanan, nagkakaroon tayo ng idolatry. Now, when we talk about idolatry, malinaw na malinaw yan sa atin sa Old Testament. Gumagawa ang mga Israelita ng rebulto. Hindi lamang yung mga Israelita, kundi yung iba't ibang lahi, yung kasama nila na mga lahi, gumagawa sila po ng sasambahin nilang mga rebulto. Sa Bagong Tipan, ang pagsunod sa mga masasamang pagnanasa ng laman ay katumbas ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? So linawin po natin, ano? Banggitin ko pong muli. Sa Bagong Tipan, ang pagsunod sa mga masasamang pagnanasa ng laman ay katumbas ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Dahil ang pagsunod sa mga masasamang pagnanasa ng laman ay pamumuhay na hindi kumikilala sa Diyos at hindi nagpapasakop sa tunay na Diyos. Once na yung isang tao ay driven by his selfish desires or yung sinful desires niya, hindi niya gugustuhin ang Diyos. Hindi niya gugustuhin kilalanin yung Diyos. Hindi niya rin gugustuhin na magpasakop sa Diyos. Kaya yung mga tao na preoccupied by sinful desires, gusto niyang sundin yung sinful desires niya. Ayaw niyang umattend ng church. Actually, ganun yung mga nangyayari talaga. Real talk po ito. Ayaw mo nang magbasa ng Bible, ayaw mo nang makapakinig ng salita ng Diyos kasi nga, ayaw mo yung Diyos. Once na ikaw ay nabubuhay para sa sarili mo, para sa sinful desires mo, you don't want na mapalapit sa Diyos. Hindi ka kasi nagpapasakop sa tunay na Diyos. Bakit tinawag na yung pagkakaroon yung pagsunod sa masasamang pita ng laman ay katumbas sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa Bagong Tipan. Pangalawa, dahil sa pagsunod sa mga masasamang pagnanasa ng laman, ay maraming mga tao ang tumalikod sa katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan pa ito ng kasinungalingan. So mababasa po natin yan sa Roma chapter 1. I think nung nakaraang BTCL, ang nagbasa po niyan ay si Tita Rose.
Si Ninang Rose, siya po yung nagbasa po nung passage po na yun. Pinaalala sa atin ni Pablo kung gaano katindi yung sinful desires natin. To the point na dahil sa gusto nating sundin yung sinful desires, hindi na natin tinatanggap yung katotohanan tungkol sa Diyos. Pinapalitan na po natin ito ng mga kasinungalingan. Pangatlo, dahil sa pagsunod sa mga masasamang pagnanasa ng laman, ay maraming mga tao ang sumamba at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Pinaglingkuran ang mga nilikha. Pinagpalit natin ang Diyos na siyang lumikha ng lahat. So, hindi nakapagtataka kung bakit sa bagong tipan, ang katumbas ng pagsunod natin sa masasamang pita ng laman ay pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa ating puso. Okay? So, yun po yung katumbas sa bagong tipan ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ito po ay pagsunod sa masasamang nasa or pita ng laman. Kaya, paano natin malalaman ngayon kung ano ang Diyos-Diyosan ng puso natin? May ilang mga katanungan po na maaari pong makatulong para makita natin kung ano nga ba o sino ba yung idol ng buhay natin ngayon. Mahalagang maidil po yan. Crucial. Kasi paano kung magpapasakop sa Diyos kung may ibang idol yung puso mo? Ang gusto pa naman nating tahakin, lubusang pagpapasakop sa Diyos eh. Bago ka magkaroon ng lubusang pagpapasakop sa Diyos, kailangan mo munang ma-identify yung estado ng puso mo. Mayroon bang ibang naghahari sa puso mo? Ano ba ang masigit na pinapahalagahan mo ngayon sa buhay mo? 'Di ba? Sinabi yan ni Jesus, mamaya babanggitin natin yung verse. Ano ba ang mga bagay na pumupukaw sa iyong atensyon, panahon, at debosyon? Ano ba 'yon? Pangatlo, ano yung mga bagay na pinakaninanais mo na parang hindi ka mabubuhay kapag wala po? So, yung mga katanungan na yan, tulad ng sinabi ko po sa atin kanina, ay magandang magandang mga katanungan na makakapag-reveal sa atin kung sino nga ba ang naghahari sa ating puso. Kasi tulad ng sabi ko din po nung Sunday, parang ang hirap namang sabihin na tayo ay mga mananampalataya ni Kristo kung hindi naman tayo sold out sa Diyos, kung hindi naman tayo nagpapasakop sa Diyos. Naisip ko din, ah, paano natin natatawag si Jesus na Panginoon kung hindi naman siya yung Panginoon ng puso natin? Di ba? Paano mo natanggap na tinatawag mo siyang Panginoon pero hindi naman siya yung nasusunod sa buhay mo? So, mga magandang po yan, mga insights na magandang pag-isipan. So, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, kung ano ang pinapahalagahan mo dito sa lupa, masigit mong pinapahalagahan, naroroon din ang iyong puso. Si Jesus ang nagsabi po ng mga bagay po na iyon. So, napakagandang reminder from Jesus. So, magandang i-check ulit yung ating puso. Ano nga ba yung mas pinahahalagahan ko kaysa sa Diyos? Saan ko nga ba natatagpuan ng kaligayahan ngayon? Ano nga ba yung nagbibigay ng meaning ng buhay ko ngayon? So, to answer the question kanina, mas ipapaliwanag pa po ito sa atin ni Ate Enrica. What desires do you need to turn from? So sa maikling kasagutan po, ayon sa atin pong pinag-aralan, it is the lust of the flesh, yung idols of our hearts. Kailangan maalis po yan. Kung gusto nating makapagpatuloy, maging matagumpay sa change project natin, kailangan ho nating bitawan yung mga idols ng puso natin. At yung idols ng puso natin, ano yung katumbas nun? The lust of the flesh. I hope nakatulong po ako sa pagbibigay ng explanation sa mga pages na naka-assign po ako. At ang susunod po na magsasalita sa akin ay si Ate Enrica. Maraming salamat.
Hello po. Hello po, Ate Enrica. Nag-share na po ba? Wait lang po. Yes po, nabuview na po yung share screen. Ay, nabuya na. Ayan po, nakikita na po. Yes po. So, ayan po, sa pagpapatuloy po, nandun pa rin po tayo sa what desires do you need to turn from? So, sabi po sa book, desire itself isn't wrong. Ito po ay kasama sa ating pagkatao. But yung desire po na sinasabi dito ay desiring God and His glory. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, but earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. So, tuwing kailan nga po ba pumapasok yung sinful desire? A sinful desire is a desire that is bigger than God. Ito po ay maaring magagandang hangarin natin, pero ito na po yung mas nagiging importante sa atin kesa yung Lord. Minsan naman po, yung sarili po nating kagustuhan ay hindi po yun yung problema. But yung mas kagustuhan pa natin, yung mas ginugusto natin kaysa sa Panginoon. Gusto natin maging successful, gusto natin maging healthy, gusto natin mawala yung lahat ng problema natin. Pero paano pag nag-fail tayo? Paano po kung nagkasakit tayo? O hindi nawala lahat ng problema natin? E di mas lalong lalala yung desire natin na mapagtagumpayan iyon ng tayo lang. Hindi po natin naiisip na mag-seek sa Lord, sa halip ay mas naniniwala tayo sa sarili nating kakayahan. At ito po ay nagiging resulta kung bakit hindi tayo nakukontento sa sovereignty ng Lord sa ating buhay. So, the world is full of good things given by God. Minsan po, try po natin pagmasdan ang mga kapaligiran, lalo na po pag nagta-travel tayo or nakakakita tayo ng mga magagandang tanawin na likha ng Diyos. We should be delighted sa gawa ng Diyos at sa Lord mismo. Minsan po kasi, pag tinitingnan natin, ay, ang ganda naman ng tanawin na to. Parang yun na po yung nagiging ano natin. Hindi na yung kung sino ba yung lumikha nito. Sabi nga po ni Pops kanina. Ito po ay dapat nating ipagpasalamat dahil sabi po sa 1 Timothy, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. But the good thing become a God thing if it eclipses God or blocking God. Yan po. If the gift matters more to us than the giver. Halimbawa na lamang po dyan ay yung nagpakain si Jesus ng 5,000 gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Yun po ay nakasaad sa John 6. At sumunod po na araw ay bumalik sila hindi upang sambahin si Jesus, kung hindi upang humingi pa ulit ng pagkain. Kaya naman sinabi po sa kanila ni Jesus, babasahin ko po sa Tagalog. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hinanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain na nasisira ang iyong pagsikapang kamtan, kung hindi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. So, ayun po, gusto po nilang i-fill ni Jesus yung mga pangangailangan nila or yung desires nila. At minsan po sa atin, nangyayari iyon. Sometimes seek God kasi may gusto tayong hilingin sa Kanya. Gusto natin na i-provide ng Lord ang ating materials and emotional needs. But God has always a better plan for us. He wants us to serve Him and know Him
and He wants us to be like Christ, His Son. So, kaya po, when desires go bad, we must remember that God promised to meet our true needs, but we can't expect Him to satisfy our selfish desires. Ang Lord po ay hindi isang parang genie na laging tutuparin ang mga bagay na inihiling natin para sa ating sarili or para magkaroon ng magandang buhay. Because God defines the good life. He is the good life. We must desire God for His glory and sovereignty, not because we need Him for our worldly needs. So, ayan po. Next po, repentance, turning from our sinful desires. So, sabi din po sa book, sin arises because we desire more than God. Overcoming sin begins by reversing this process, desiring God more than other things. At sabi po, ang tawag po dito ng Bible ay repentance. And this means turning. We should turn away from idolatrous desire and turn in faith toward God. Ang kasalanan po ay nagsisimula po sa ating sarili or sa ating mga puso. Hindi po natin hinahayaan na maghari ang Diyos sa ating buhay. Gusto po natin na tayo ang nasusunod. Kumbaga nga po in Gen Z term, gusto po natin tayo yung main character ng ating buhay. But God want us to repent. Meaning, gusto ng Lord na bumalik tayo sa Kanya. Napaghariin natin siya sa ating mga puso, na siya ang may kontrol ng ating buhay at hindi na tayo. Dahil una pa lang naman po, ay sa Kanya naman na talaga tayo. We shouldn't be the main character of our lives, but let God write our own story. We should look for Him and serve Him. Nandito po tayo sa mundong ito, hindi upang mabuhay sa sarili nating pangangailangan, kundi upang mapupurihan siya. So, sa pagtatapos po, gusto ko lang po na basahin sa inyo yung last paragraph po ng part ko. Ito po. We are not the center of the world. We're not even the center of our world, but it's also liberating. We no longer need to try continually to be in control. We can let God be God. Our reputation is no longer what matters. We're no longer controlled by the approval or rejection of others. We're free to serve the others in love. So, yun lang po. Thank you po, Pops Allen and Ate Enrica sa pangunguna po sa atin pong online Bible study. Recap lang po sa atin pong napag-aralan ngayong gabi. Sinabi po ni Pops Allen kanina na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay ang magpapalaya sa atin. Sinabi rin po ni Pops Allen kanina, ang makasalanang kalagayan ng ating puso ang nagbubunsod sa atin na ipagpalit ang Diyos sa mga ibang bagay. Our double sin is first rejecting the truth of God's greatness and goodness, and second, placing our affection elsewhere. Sinabi rin po ni Pops Allen yung tungkol po sa idolatry o yung pagkakaroon po ng idol ng ating puso. Sinabi po niya na ito po ang idols daw po ay ang pinaglalagakan natin ng ating puso. Our idols are anything or anyone we look instead of God for satisfaction, security, significance, and salvation. Yung apat po na yon, ang satisfaction, security, significance, and salvation ay ang deepest longing ng isang tao, which is normal daw po. Pero nagkakasala po ang isang tao kapag hindi po sa Diyos nagkakasala po siya kapag hindi po sa Diyos nakadepende yung kung saan niya po hahanapin yung satisfaction, yung security, significance, and salvation po. Sinabi rin po ni Pops Allen na ang Diyos ang totoong nakakapagbigay ng deepest desire ng ating puso. Nagbigay rin po si Pops Allen ng mga katanungan po kanina, katulad na lamang po ng ano ba ang mas higit na pinapahalagahan mo ngayon sa iyong buhay? At ano ang bagay na pinaka-ninanais mo na parang hindi ka mabubuhay kung wala ito? Meron din po doon na what desire do you need to turn from? The lust of flesh, idols of our hearts. Doon naman po kay Ate Enrica. Sinabi po ni Ate Enrica na we should desire God and His glory. A sinful desire is a desire that is bigger than God.
Yung mga desire daw po na ito ay maaring magandang hangarin ng ating puso, pero mas nangingibabaw po ito kaysa sa ating Panginoon at mas nagtitiwala po tayo sa sarili nating kakayahan para ma-achieve po yung mga desire po na yon. But a good thing that can, yung mga good thing daw po can become a God thing if it eclipses God, if the gift matters more to us than the giver. Sometimes we seek God para sa mga selfish desires natin. Sinabi rin po ni Ate Enrica na when desires go bad, God promises to meet our true needs, but we can't expect Him to satisfy our selfish desires. And sa panghuli po, sinabi ni Enrica ang repentance, which is ang pagbabalik loob sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Gusto niya na we should turn away from our idolatries. And yun lamang po para po sa atin pong announcements. Sa darating po na Friday ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay makidalo at makisama po sa pagpapanalangin po natin sa bawat isa sa darating po na Friday. At ang next facilitator po natin ay si Kuya Joshua and si Tita Maylin po. Ayun po. Pwede ko po bang mahilingan po si Ate Aisel na ipanalangin po tayo para po sa ating closing prayer. Hello po. Hello po, Ate Aisel. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos namang nasa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral po ng inyong salita. Maraming salamat dun sa katotohanan na nire-reveal niyo po sa amin kung paano po kami pagbago sa aming buhay ng naayon po sa inyong kalooban at naayon po sa inyong layunin. Patawad, Ama, sa mga pagkakataon na mayroon kami mga bagay sa aming buhay na mas binibigyan po namin ng halaga more than po sa inyo. Patuloy namin itong isinusuko sa inyo, yung mga bagay na ito. Patuloy nawa kayo ang maging priority ng aming buhay. Sinusuko po namin yung mga nagiging idols po namin sa aming buhay. Patuloy namin pong dinadalangin yung desires ng aming mga puso. Patawad, Ama, kung hindi po ito ang nagiging kalugod-lugod sa inyo. Nawa po ay patuloy na yung desires ng aming puso ay maging naaayon po sa inyong will at nagiging kalugod-lugod po sa inyo. Patuloy nawa, Lord, na gawin mo yung puso namin na mayroong pagpapakumbaba at patuloy nawa kaming magkaroon ng total submission po sa inyo, aming Ama. Nais din naming Ama na ilapit ang mga gagamitin mo po na mangunguna po sa amin sa susunod na linggo sa aming pong online Bible study. Kayo po nawa ang patuloy na magkaloob sa kanila nawa ng wisdom. Aming Ama, nilalapit din namin yung gagamitin mong mensahero sa darating na Sunday. Salamat po sa palagi ninyong pag-ingat sa kanya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa banal na espiritu na nagkakaloob po sa kanya ng wisdom habang inaaral niya po ang inyong mga salita. Ama, dinadalangin din po namin yung gawain po namin sa darating na Friday para po sa aming prayer meeting. Salamat muli sa pagkakataon na mayroon po kami na pinagkakaloob po ninyo na kami po ay magkasama-sama, magkaroon ng pagpapalakasan at oras po para magkaroon ng pagpapalanginan po sa bawat isa. Maraming salamat din, Ama, sa kapahingahan na ipagkakaloob niyo po sa amin ngayong gabi. Patuloy ng pinagpapasalamat yung pagre-restore mo po ng aming physical na kalakasan para sa araw ng bukas. Nais din namin, Ama, ilapit yung mga kapatid po namin na may mga karamdaman po ngayon. Kayo po ang patuloy na kumalinga po sa kanila. Maraming salamat sa pag-ingat po sa kanila. Nawa po yung mga gamot na kanilang iniinom, yung mga oras na sila po ay nagpapahinga, ay nagtitiwala po kami na kayo po ang magre-restore ng kalakasan po nila. Lahat po na to ay tinataas namin na may pagpupulit pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. His name pray, amen po. Bye-bye po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po. Bye, Paps.